9 months na si baby. As usual, ipapa-photoshoot ko na naman siya. Kailangan makumpleto ko to hanggang mag 1 year old siya. Buti na lang talaga na sakto itong date na ito na Sabado siya at free kami ng tatay niya. Wala kaming trabaho pareho. Maaga ako nag-chat sa kanila para mabook itong date na ito. Biruin nyo, muntik pa talaga akong hindi makaabot or magkaroon ng slot para sa photoshoot ni baby. Maaga nga kami dumating sa studio, syempre para maaga kaming matapos kasi kailangan pang mabaksin ni baby. Astronaut nga pala si baby sa team niya ngayong photoshoot na ito. Ayan, as you can see, kasya naman niya yung kanyang outfit. Kaso nga lang hindi dumating yung sapatos na in-order ko. Puti din sana siya para akma naman sa costume niya. Nagandahan ako sa bagong studio kung saan ko pinapa-photoshoot si baby kasi mas maluwang na siya, mas madaming upuan, tapos mas malamig. At saka kitang-kita mo talaga yung ganda ng studio nila. Nililibang muna namin si Sky since mainipin nga atong batang ito bago yung photoshoot niya. Sana mag-smile naman siya kapag oras na ng photoshoot niya kasi nangingilala na siya eh. Yun yung problema ko ngayon kapag pinapapicture ko si baby. Isa din pala ito sa problema ko kapag pinapapicture ko si baby, distracted talaga siya. Lahat ng nasa paligid niya, kailangan mahawakan niya or maisubo niya. Halimbawa na lamang yan, yung clouds na yan, ang nangyari talagang hahawakan niya tapos isusubo niya. Buti na lang yung isang photographer nila, ayan, napangiti naman si baby. Yan yung lagi nagpipicture kay baby kaso may bago silang photographer na nagpipicture kay baby ngayon. Tapos ayan, sumingit yung dati nagpipicture sa kanya. Napangiti naman niya. Siguro nakilala kasi ni baby na siya lagi yung nagpipicture sa kanya at nagpapangiti kapag pinipicturean siya. Dumiretso kami agad sa pedya ni baby. Nakaschedule kasi siya ng follow-up check-up. Actually, nung isang araw pa. Pero ngayon lang kami pumunta na bigla pa si baby. Ngayon lang kami pumunta. Isasabay na din namin sa flu vaccine niya. Isa ito sa mga gusto ko sa bagong pedya ni baby. Yes, pangatlong pedya na niya ito actually. Gusto ko dito may pang-umaga siya na Sabado. Kaya okay na okay sa amin na mabaksin siya ng umaga para alam nyo yun, pag gabi matutulog siya, okay na siya. Sa legs nga pala tinuturok yung flu vaccine. Actually, nakatulog siya after niya mabaksin. Iyak siya ng iyak. Pero saglit lang naman yung iyak niyang yon. After nun, sabi ko kumain na muna kami since oras na. Natagalan kami ng konti kasi hindi ako nakapagpa-schedule. Nag-walk-in lang kami. Hindi ko na kasi nasabi dun sa assistant or secretary niya. Para maiba naman, dito kami sa Cindy's kumain since libre ni Mister. Ayan, beef yung in-order ko. Tapos sabi ko, mag-order din siya ng special halo-halo. And then, pumunta na kami sa Armenia's. Bumili kami ng cake ni baby para ma-continue namin yung pag-blow ng candle niya every month. Try nyo yung cake ng Armenia's, mga mi, masarap siya, promise. Nga pala sa mga magtatanong, kailan pwedeng ipa-flu vaccine ng mga babies? Kapag nag 6 months si baby, pwede nyo nang itanong sa mga pedya niya. Kayo na mismo magtanong kung hindi man nila mabanggit. So, si baby, 9 months na, ngayon ko pa lang siya ipapabaksin. And then, next month, after 1 month, yung second dose naman. 1.3 nga pala yung presyo neto. Nakita nyo kanina dun sa sulat ni doktora, yun yung brand nung vaccine niya. Sa unang taon ni baby, 2 beses siyang ibabaksin ng flu vaccine. And then, sa mga susunod na taon na niya, after niyang mag-1, ayun, 1 beses na lang kada taon. Ito nga pala yung cake na pinili namin. 10 flavor ito para alam namin sa susunod kung alin yung masarap. Tapos, nag-blow na din kami ng candle. Actually, nag-start kami yan ng pag-blow ng candle nung nag-1 siya. Iko-continue namin hanggang mag 1 year old siya.